O panoorin natin 'to, itong si BBM tungkol sa online gambling. Ayaw niya i-ban, ah, parang ano, nagtatanong lang BBM, protector ka ba ng online gambling kaya ayaw mo i-ban? O panoorin natin, Po ng Malacanang dun po sa GSIS investment po sa isang online game gambling, yung DG Plus daw. Paano po, pero nalugi yung kanilang investment. Isa po ba ito sa mga factor kung bakit No. may apprehension ang No, no, government? no, no. No, not. Oh, naku, yung GSIS nag-invest sa online gambling. Wow, di raw alam ni ni BBM, kaya palang ayaw niya i-ban yung online gambling. Oh, sagutin mo nga, hindi raw topic, nagkabulol-bulol eh. Ang iwi-iwi na, alam niya yan. Kaya ayaw niya i-ban yung online gambling. O sige. Oh, sagot. Thing. I didn't even know about that. Hindi ko alam na may ganun yung GSIS. Oh, biro mo posible hindi nyo alam Imposible yan. Ayaw mong i-ban yung online gambling. Kasi nga, yung GSIS nag-invest sa online gambling daw. Tinatanong sa'yo. Tapos nagka-ngiwi, nagka-bulol-bulol yung sagot mo. Hindi topic. Sige. Ayaw mo sagutin, di wag. But no, the revenue side of it is simply not a part of the discussion. Of course, we use that revenue that we are collecting, but that's not really the main point. The complaint against any of these activities is really the social cost. So yan ang pag-aralan natin na mabuti. That is why we are organizing a I don't know what you call them. Internally we're calling it a conclave. To put all of the interested parties, such as of course CBCP has been very vocal on their position, so they must be heard. Then we have to hear about from experts on addiction. We have to hear from parents and from teachers as to what the effects are on children. We have to hear from the police what are the effects in terms of criminality. And we really have to examine what are the options. Ano ba talagang policy natin dapat gawin dito sa illegal gambling? Anong gagawin? Iban nga. Yung online gambling, iban. Di mo ba alam? Yung Pogo, binan mo. Kasi yung mga foreigner ang nagtutugal. Itong online gambling, Pilipino ang nagsusugal. Kahit piso, pwede kang magsugal. Pati mga teenager, mga bata, pwede magsugal yan, piso. Kasi isipan mo pa. Ito talaga. Because it's not that simple. Ang nagiging sigaw lagi, ban this, ban. Ganito, example lang. Ano ang nangyari sa Isabong? Binan natin, natigil ba? Magkano ang pusta sa Isabong? 50 centimos. So, lahat talaga nadadamay. So let's use that as an example. Successful ba yung pagban natin sa Isabong? Kung hindi, bakit hindi naging successful? Yun ang mga kailangan natin pag-aralan. Eh ngayon, since nakita natin na nagka-problema, paano natin ayusin yung problema? Ang solusyon ba ay mag-ban? O
ang solusyon mag-ban sa online gambling. Mas mahalaga ba yung perang nakukuha sa mga online gambling kaysa sa buhay ng tao nasisira dahil sa sugal na yan? Tanong lang, nakikinabang ka ba sa online gambling? Protector ka ba ng online gambling? Nagtatanong lang BBM, kaya ayaw mo iban. O iba yung gagawin natin? Yun ang question ngayon. Ano yung gagawin natin? Kung hindi ban, ano yung gagawin natin? That's what I'm hoping all of these different sectors of society will lead us to a good answer. Siyempre, pakikinggan din natin yung pagko, magkano yung kinikita nila, pakikinggan natin lahat. But Kita mo, tatanong yung pagko, magkano kinikita. Kung malaking kinikita, di parang may something yan, BBM. Di bali nang masira ang bayan, wag lang mabawasan ang kanilang kayamanan. Palibhasa, lumaking mayaman. Tanong lang, nakikinabang ka ba sa online gambling? Protector ka ba ng online gambling? Nagtatanong lang, BBM. all of that, but we have to hear from everyone because it's not a simple. It's not in my view. Ako lang I don't want to influence anyone's opinion here until we hear from the group who will be examining the question. But in my opinion, ban will not take care of the problem. We have to be a little bit more measured in our response. So sa ngayon po bang, Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng total ban sa illegal gambling, despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. Yan ang tanong Sagutin mo. Nakakasira ng buhay ng tao yung pagsusugal. Pilipino, buti kung foreigner lang yan. Buti yung mga kekwayang masisira ang buhay nila dahil sa sugal na yan. Mag-isip-isip ka nga. Mas mahalaga siguro sa iyo yung yung kikitain ng online gambling. Kasi wala nang pera yung gobyerno. Kaya siguro pinagpipilit mo yung yung online gambling. That's the thing. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, hindi ban natin. Hindi ba? Tawa-tawa ka pa. Sabi ka talaga Talagang gusto mo yung online gambling Tawa-tawa ka pa talaga. Hindi mo naiisip yung buhay ng Pilipino. Daming nasisira sa sugal. Yang online gambling na yan. Sabi ka pa, tawa-tawa ka pa. Misleader ka talaga. Sabi ka. Ganun, nandun ang usapan. Kita mo, bulol-bulol pa. Ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kung minsan tayo dito sa atin. Pagka may problem, ban. Hindi, it's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka Not necessary iban. Anong lang protector ka ba ng online gambling Anong lang. Tatanong lang BBM. Kaya ayaw mong iban yung online gambling. Ka talaga. Kawawa yung mga Pilipino. Ay, pagkatapos ng usapan nila, sasabihin, kailangan talaga iban. Di iban.
Pero pag-aralan natin ng mabuti. Huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then we will ban. Ang masasabi ko lang, iban mo, ha? BBM. Isipin mo yung mga Pilipino, ha? Maraming nasisira ang buhay dahil sa sugal na yan. Kung gusto mong kumita yan ano na yan, pag-tour na yan, tatanong mo kung magkano kinikita, ha? Grabe ka talaga. Oh. Kung